Akala ko tuloy-tuloy na ang ulan. Mas lalo pa yata uminit. May huli. Ayan o. Humuli lang ako ng maliit. Ito yung ika-catch and cook natin para sa Japanese style. Masyado kasi malaki kung yung 3 kilo ang lulutuin natin. Ito, tamang-tama lang. Kalahating kilo. Paborito ito ng mga taga-bansang walang umaga. Hindi ako nagkamali. Masarap nga. Welcome to my office. Isang uri ng recipe na matagal ko nang gustong gawin. Sa ating kasi mga Pinoy, pangkaraniwan na paglulutuin ng igat, andyan yung ginatan, adobo sa gata, pinangat, sinigang o kaya inihaw. Pero alam nyo, isa sa pinakamahal na recipe o yung lutuin sa igat, yung tinatawag na unagi. Ang style nito, paihaw lang, parang barbecue. Pero ang kanyang sauce, special. Teka, unahin muna natin ito Kahapon, nagkana ako 7 lang at kanina umaga pinandaw ko. Binalikan ko yung spot kung saan ako nakahuli ng malalaki. Ay talagang humarbest ako rito. Pero 3 taon na yata nakalipas. Naalaman na ng mga taga rito at yung mga taga malalayong lugar. Dinadayo na rin kaya wala nang mahuli. Eto lang talaga ang huli ko kanina Isa lang. Pero tamang-tama naman dahil ito talagang hinahanap kong size. Ito na kaya wala So pagkatapos ko mamandaw, umuwi ako sa bahay. Namili na ako ng Ricardo. Nakapamili na ako nung nakaraan. Kaya lang, yung cooking wine nakalimutan ko. Kung sa bayan pa ako bibili ang layo masyado. Subukan ko na lang dito, baka meron naman. Kaya lang, mga paninda rito, puro paborito ni Kurt. Kaya nangyari, sandwich at ice cream ang nabili ko. Shoutout sa lahat At yung mga kagaya ko, sino-sino ba sa inyo pumasok ng convenience store? Wala namang planong bumili pero paglabas, may bit-bit. See? Ganyan kagaling ang marketing strategy nila. Parang nangangawil lang yan. Naglalatag sila ng maraming pain para kahit na anong kuhanin mo, huli ka. So anong nangyari? Napilitan na akong bumalik sa bayan at ito na yung mga pinamili ko. Sauce lang naman ang gagawin natin Parang marinade. Siya yung ipapahid natin pagka niluluto na. 1/4 cup na mirin, 1/4 cup din na toyo. At kalahating kutsara ng rice wine. At yung asukal, bahala ka na. Pwedeng 2 kutsara o higitan mo pa. Halu-haluin mo lang at itenga ng ilang minuto. Pwede na yan. Sinunod ko na yung pagdidikit. Magpapabaga tayo dito dahil iihawin natin yung igat. Pinagulong ko na lang siya sa abo. Ito yung pantanggal natin ng kanyang lansa. Kadalasan kasi binabandihan ko ng mainit na tubig yan pero dahil iihawin natin, okay na yan. Ang advice na rito, ginagawang fillet. Tinatanggal talaga yung tinik kahit yung nasa gitna lang para madali siyang kainin. Yung mga tinik na pino, yung matitira, pag inihaw mo yan, lulutong na rin yan Yung sauce natin, hindi gaano maalat yung kaya kailangan lagyan na ng asin. At ang kasunod niyan, iihawin na natin. At sa pag-iihaw, hindi tuloy-tuloy yan Hindi ko na pinakita lahat. Diba, hindi naman natin minarinate dito. Ang diskarte nila dyan, hinahango muna, ititenga ng sandali bago ilalagay ulit sa baga, tsaka papahiran. Sige, tikman na natin. At kung ano man ang lasa niyan, bahala na kayo. Pero masarap.